kaibigan kong bakal din na mahilig sa kotse. Paborito raw niya yung dalawang cambio. Meron pa dalawang 4x4. 4x4, oh. Yung mga Pajero ganun eh. Oh, yung pasahero niya, cambio. Iba pala. Sinalo na nga eh, no? Sinalo na eh, no? Pero kasya yun. Nasa iyo pa rin yung Civic mo. Wala na. Ako na. At ito yung dream car mo that time. Oo, kasi diba, I mean, Oo. Civic, madali namang. Ako everyday car mainstream kasi. Ano pinalit mo? Ay, sorry. How long did you own it bago mo siya ibenta? Mga 1 year din. Ang bilis lang. May time kasi yan na papalit-palit ako eh. Parang gusto ko masubukan lahat. Alam mo naman parang ano yan eh. Versa ba? Oo, gusto mong masubukan lahat. Yan ba ang slogan ng mga Versa? Oo, try and try. Ano rin siya, parang pagka tinitesting mo rin yung bilis, binipirit mo rin ganun. Oo, ibibirit mo. Pero syempre dapat speed limit pa din. Oo naman. At Ingat ka. Oo. Baka may Ikaw may never ka pang narurot mo talaga nung one time lang, SC-Tex, sobrang... Hindi, nahuli na rin ako sa SC-Tex. Twice na. Nagkilo shirt yung ma'am, sabi. Oo. Sabi niya, sir, ang mixi na shorts niyo ah. Gumagana ba talaga sa AC-Tex yung pagka may glitch, mag-minor ka? Ano ba nahuli? Kasi nakikita, di ba nakaka-capture yun? Pinakita sir, sir, kayo po ba to? Maikli yung shorts? Oo. Hindi, yung plate number kita kasi. Ay, opo, anong ako bilis po. Nung time na yun, mga 160. Oo, matulin talaga. Overspeeding. Ako lang. Tapos nahuli ako. Tapos sabi sa akin, sir, pag ganito kasi kailangan nyo nang kunin to sa main office. ng main office? Sa QC, LTO. Pag ganun alam na. Alam na talaga. Walang ano yan. Parang sir, baka namang walang ganon. Kasi HPG na yun eh. Oo. So, kinuha mo sa main office? O, kinuha ko sa main office. Magkano? Hindi ko matandaan, pero ano rin eh. O, mga ganon. Tapos may pa-seminar. Oo. Ano ba kasi, gaano katagal yung seminar ng ganyan? Hindi pa ako naka-attend sa mga ganyan eh. Kasi nanunuhol ako eh, joke lang. Nung after 1 hour, mga ganon. Parang pauulit lang yung... yung mga... Ingat, right mga. Gato, sabi niya, ito 80 to. 80. Ito 160. Ito may diferensya. So, layo, di ba? Hanggang 80 ka lang. Oo, yun. Uwi na kayo. Ipapa-review lang sa'yo yung mga o tatandaan niyo pag red light, bawal unahan yung stoplight. Mga ganong Oo. Dream car mo talaga, matitin ka talaga na subukan talaga eh. No? After nito, naibenta mo. Pagkabenta ko, yun, Civic ulit. Tapos may time nga papalit-palit eh. Tapos nagkaroon ng Accord. Talagang Honda ka, no? Oo, tapos hanggang sa yun, nung kaya na Lexus, tapos palit ulit. Kasi nga, parang ako naman, gusto ko lang masubukan yung iba-ibang brands, tsaka iba-ibang klase ng auto. Pero pagka binibenta ko naman, hindi naman yung sobrang palugi. Kumbaga, yung... Ina-acquire mo ba siya ng second hand? Second hand, oo. Kasi pag brand new, syempre, hindi ko naman Ang laki ng depreciation. malaki talaga. natin dapat na makuha is paano ka makakasakay ng iba't ibang kotse without breaking the bank. Kasi syempre, isang taon na yung Civic nung una. Gaano ka baba ang presyo ng benta? Nabibenta mo ba siya ng same price na nabili mo dahil isang taon pa lang or hindi gaano tumaas yung mileage? Well, sa reality talaga, hindi mo naman siya mabibenta nung same price na nabili mo. So, siguro, mga 20% depreciation yan. Minsan nga, 30 to 40% pa eh. Sa loob ng 1 year. Sa loob ng 1 year. Kasi ang una talagang sumasalo ng depreciation, yung unang owner. Kaya nga pag... Original price eh. Oo, di ba? Lalo na kung binili mo through bank financing or in-house financing, ikaw talaga ang unang sasalo ng depreciation. Kaya ang iba, lalo na yung mga practical na tao, ang bibili nila mga segunda mano. Oo. Paano ka na bumibili ng segunda mano? Paano mo na... Ayan ang kahinaan ko eh. Takot akong bumili ng segunda mano. Although gusto ko kasi siyempre nga naman ayaw mo nang pumastos para sa interest ng mga bank loan, mga ganyan. Meron ka bang mekaniko o ikaw na mismo tumitingin?
Sabi nga ni Sanya Lopez like coaching Magara don't need a mekaniko. Charot. Yung kanta niya, charot. Hindi, pagka... May kanta si Sanya Lopez. Oo, may ganun. Oo. I'm a hot Maria Clara, like coaching Magara don't need a mekaniko. Ano, ubusan ba siya ng words? Ano yun? Yun yung yun Parang yan yung lyric niya. pinapakinggan mo ng 160 Yun yun yung kanta niya. Hindi, pagka bibili ka ng segunda mano, ang practice talaga, pag kaya mong mag-hire ng mekaniko, mag-hire ka. Para siya yung mag-check ng mga pang-ilalim, ng makina, gano'n. Standard na eh. Pwede mo yung standard. Oo. Ano na ngayon, may nakita ako na ads na pwede mo na silang kontakin kung bibili ka ng second hand. Kaso medyo meron? mahal. Oo, meron na. Para siyang, yun yung nagiging service nila. Parang tungkol sa mga... Kasi ang mga mekaniko parang doktor din yan eh. Meron ka talagang pinagkakatiwalaan. Oo. Dapat may Oo. trusted mechanic ka talaga. Ikaw meron kang gano'n. Wala. Kasi parang, di ba, tulad nung papalit-palit ako, parang wala akong naging trusted na mekaniko. So ang nangyayari na lang, pagka mag-check ako ng segunda mano, talagang iti-test drive ko, i-feel ko yung car. Wala ka pang mekaniko nun na habang sumisilip siya sa ilalim, tapos dadala mo siya ng tubig. Tapos kunyari mabubuhusan mo yung damit niya. Oo, parang yung sa may banda doon. Oo. Ay, sorry sir. Palit ka na lang ng palit ka muna ng t-shirt, sabit mo na. Oo. Wala ka pang mga gano'n. Wala pa naman. Wala pa naman. Parang sa ano na Naman napanood yun, Jake. Parang sa ibang website nangyayari yan. Napanood ko yan sa Oh, kay Susan tayo. nabuhusan niya si Arnold Club. Si Arn ba yung Pero ano, Sabi mo rin. tinataga ka ba sa presyo minsan? Pero namumukhaan kang yun. May time, oo. Kasi pagka halimbawa na, kunwari nakikita nila sabihin nila, uy, ikaw yun sa di ba? Oo, ikaw yun pinapanood ko yung asawa ko eh. Sabi ko, ako ayaw mo ko panoorin. Tapos mabuhusan mo siya ng tubig. Oo, buong nagagalit yung damit. Charing lang. Tatagain talaga. Tataasan yung presyo, ganun. Tapos minsan, hihirita ko na, sir, di naman ganyan yung bentahan ngayon. Ikaw ba ay nagaganon dahil sa gender? Syempre, kasama na yan. Dahil nga sa mga stereotype. Akala nila wala kang alam. Oo, akala Bili nila. lang ng bili. Oo. Akala nila pagka mga Becky, Mapera. drive and go. Saka Ganun. kulay lang, no? Gusto niya pink kasi ito eh. Kulay lang alam yan. Lagyan mo na Hello Kitty sa Oo. gitna. Color preference mo sa kotse? Tatlo lang. Pag bakla talaga, pink mo. Lagyan mo ng Hello Kitty sa loob. Lagyan mo ng little trees, strawberry flavor. Hindi new car scent, no? Hindi pine green, strawberry. Pag color, Paps, tatlo lang ang gusto ko dyan. Black, white, or blue. Oo. Pag sinasabi nila black, ano bang mas maganda doon? Black or white? Siyempre, pinakamadaling i-maintain talaga, puting auto. Puti. Puti. Hindi ba siya madumihin? Talaga? Yun ang Puti. sinasabi natin nila, dumihin ng puti. Dumihin talaga. Kunwari, pagka nag-uulan, kita agad yung mga putik-putik, di ba? Pero kasi, ang sa gabi, ikaw ang mabilis makita, puti. Madali kang sagasaan. Kita ka ng bus. Oo nga, no? Kita ka ng truck. Nakakaiwas ka. Nakakaiwas. At Tsaka yung iwasan. scratches mas mabilis itago sa Mabilis. yung mga light scratches. Sa black, kita ka agad eh. Oo. Sa black kita, pag mga swirl marks, kitang-kita yan sa itim. Kunyari, ibebenta ni DB yung kanyang 2009 Hyundai Tucson sa'yo. Ano yung mga usual na tinatanong mo para malaman kagad nung nagbebenta sa'yo na, may alam. Sige, kwento mo siya. Bentahan mo siya. Oo. O kunwari, bentahan mo ako. Brad, may binibenta ako. Oo. 138,000 kilometers na. Malamig yung aircon. Ready for long drive. Ready for long drive. God bless.
Wala namang milagro na naganap dyan. Ako nag-overheat na to. Nag-overheat. Honest siya, no? Honest. Honest, di ba? Kasi syempre, for a 16-year-old na auto, talagang marami na rin, kumbaga, pyesa-wise, marami nang kailangan palitan dyan. Pero ang unang tinatanong, pang ilang owner po kayo? Kayo po ba ang first owner? May mga ganon. 2009 minus 2025, siguro pang 14 na siya. Kada taon, no? Ayun, tapos pagka, kunwari, tuloy niya, sinabi ni GB na, ano ako, second owner, third owner ako. Kasi ang ano naman sa mga ownership, Hindi ka na kumatras nito. hindi, not really. Kasi ang ownership, ang importante sa ownership, kahit pa pang 5 owner ka, basta sa'yo nakapangalan, goods tayo. Kasi ibig sabihin, ang papel ay nasa'yo, tsaka ina-assume nung bibili na updated ang rehistro. So sa papeles pa lang ito, ang Oo, tinitingnan mo. papeles pa lang to. Unang tanong pa lang Oo, yan. unang tanong pa lang yan. So sabihin ko kay JB, JB, ikaw pala third owner. Nasa iyo ORCR original. Siyempre, wala. Book na ako ng Grab. Sige, tapos na tayo. Alis na ako. Charot. Paano gano'n? Pag kunyari gano'n, wala ORCR, paanong smoothest way na umexit? Tatanungin mo, nasaan yung original? Oo. Nasaan yung original GB? Nasaan yung original? Mama mo. Ulo pala yun, no? Gago ka pala Charot. Nagloko. Mahigpit na ngayon, di ba? Ha? Mahigpit na ngayon Oo, sa transfer. kasi- Pinapatransfer na nila, right? Pati kasama na sa transaction na matransfer agad sa mahalan. Or else, you will pay very hefty fine na Pati 20,000. hindi kailangan. Oo. So, Hindi na ba gumagana dito yung iba-block mo yung account? Paano iba-block? Pagkabenta sa'yo, tapos block mo na lang. scammer yun. Pag scammer ka, Pati hindi 20,000. Gago ka pala Charot. Charot. Paano? Ko kay JB, JB ko tsaka no, not really. Kasi ang ownership, ang importante sa ownership, kahit pa pang 5 owner ka, basta sa'yo nakapangalan, goods tayo. Kasi ibig sabihin, ang papel ay nasa'yo, tsaka ina-assume nung bibili na updated ang rehistro. So sa papeles pa lang ito, ang Oo, tinitingnan papeles pa lang mo. to. Unang tanong pa lang Oo, yan. unang tanong pa lang yan. So sasabihin ko kay JB, JB, ikaw pala third owner. Nasa iyo ORCR original. Siyempre, wala. Book na ako ng Grab. Sige, tapos na tayo. Alis na ako. Charot. Paano gano'n? Pag kunyari gano'n, wala ORCR, paanong smoothest way na umexit? Tatanungin mo, nasaan yung original? Oo. Nasaan yung original GB? Nasaan yung original? Mama mo. Ulo pala yun, no? Gago ka pala Charot. Oo, unang tanong pa lang yan. Mahigpit na ngayon, di ba? Sabihin ko kay JB, Mahigpit na yung transfer. Pinapatransfer na nila, right? Nasa iyo ORCR original. matransfer wala sa mahalan. Or else, you will pay very hefty fine. Book na ako ng Grab. Sige, tapos na tayo. Alis na ako. Hindi na ba gano'n? Pag kunyari gano'n, wala dito yung iba-block mo yung account. Smoothest way na Paano umexit. iba-block? Tanungin mo, nasaan yung Pagkabenta sa'yo, tapos block mo na lang. Scammer yun. Pag scammer ka, Scam yun. Ulo pala yun. Oo, unang tanong pa lang yan. So, na inakain. Like 10 years old na sasakyan, gano'n. Kasi nag-Lexus ka ngayon eh. Isipin ko nakakita ko. Anong taon yung Lexus mo? Wala na, binenta ko na yun eh. Pero nagkaroon ako nung hybrid na IS. Bago lang yun. Oo, 2018 yung pinakauna. Tapos nagka-hybrid. Then yun, binenta ko na rin. Pag mga luma, masaya din naman maglumang auto eh. Basta well-maintained. Or kahit hindi na maintain masyado nung dating owner. Basta alam mo na yung mga papalitan. Kasi may mga certain character din yung mga auto eh. Kunwari, ito kasi, kumbaga may CD player pa, yung mga ganong ano. Ito analog pa to, diba? Anong pinaka may character na, bukod sa alam kong bias mo, Honda Civic.
Anong pinaka may character na, ang lagi ko naririnig yung hatchback na ano eh, yung pang Pacboy. Yung classic na. Yung EK. Hanggang ngayon kasi mahal pa rin yun eh. Oo, EK9. Oo. Ano nga ngayon, yung dati sikat na sikat yung Honda SIR, hanggang ngayon mahal pa rin. Nagdadrive yung gano'n. Yan, oo. 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 Ganun yung seatbelt. Pero totoo, ganyan kaangas. Ganun yung seatbelt. Dapat. Nasa mukha? Oo, Tsaka kasi dapat yung wala. seatbelt, Yung panong 90s kasi wala pwede pang hindi walang seatbelt eh. Best, Hindi ka Walang seatbelt. tint. No, dapat walang tint. Oo. Nako, isang mata lang ang bukas. Wala ganun oh. Kasi pag may tint, ibig sabihin ng oo, Ganun na yung sinasabi ko. May mga ginawa ka na sa kotse. na kababalaghan. Besa ba yan? Ano ba Besa yan? ba yan? Upgrade. Upgrade or ano? Upgrade or ano ba? Kailangan yung malinaw eh. Parehas na lang, Yung parehas. ano, Yung eme. ano ang pinakamagandang kotse para sa kantutan? Ano talaga? Sedan na, sedan. Na sedan? Mahirap kasi kung dapat yung mga mid-size. Camry. Oo, mga Accord, ganun. Maluwag ang legroom. Maluwag ang legroom. Kasi nga naman, itataas Saka yung leather seats. Saka- Oo, may mapupunas-punasan mo eh. Oo, Dati kasi nasubukan ko yun eh. Alin? Napindot yung pusina. Ayaw pa umalis eh, no? Oo, nasa bakanting lote kami. Tapos biglang may guard lang doon sa napindot yung pusina. mali yung position mo, sa harap nyo ginawa. Oo, dapat nasaan? Sa likod. Oo. Kasi Kasi, sa trunk. oo. Kunyari, kidnap-kidnapan Pag ka. nag-uusap yung mga guard, front, yun na may port sa windshield oh. May ano pala, may role play. Oo. So, Camry, gano'n ang mga... Oo, mga ganyan, mga maluluwag yung likod dapat. Parang ang hirap kasi gawin sa Wigo yan, eh, di ba? Oo nga eh. Well, maluwag ang likod ng Rio. Meron ako nabasa dati sa FHM. Parang domestic na to. Ibig ko kasi to eh. Awigo. Meron kasi ako nabasa sa FHM dati. Karma Sutra. Yun yung mga... Paano mo kakantutin yung mekaniko? So paano? Kunwari mahuhulog mo yung Greasy, tool. no? Yung tubig. punta ka muna sa Banawe. Tapos ang pinaka-optimal yung i-recline mo yung kotse, yung upuan. Sa harap sa harap. Okay. Doon kayo sa passenger seat. Tapos yung paa naka sa dashboard. Tapos ikaw Tumatakbo na 160. Sabi HPD no, sir. Ikaw ba ito, sir? Distracted. Ito nasa windshield. Ito no. Hindi mo kaya nasa windshield sa picture, no? May mga kotse na yung dalawang upuan sa harap, may space in between. Yung space in between, sobrang sakto sa eme. yung gitna ng ETEX, gano'n. Ano yung FX nasa pila Ito, pa? pagkuha tayo ng effect yan, Oo. ibigay na ko ka sa driver. Kaya ko ka doon ka lang tumidiretso ha. Hindi. Hindi. Pero yung likod ng FX, yung pinakalikod, di ba Oo. nafo-fold ang upuan Oo. nun? Oo. Oo. Maganda din doon. Oo, pwede naman doon rin. Baka naman kumakatot ka, may pasahero pa sa likod. Kaya nga, eh, no? Kuya, sabi ko sa inyo, huwag na kayo magsakay eh. Pero malas daw yun. Malas daw yun. Nakakamalas ba? Sabi Ano kung papabendisyonan Kasi- ulit? Oo. Ano na si pangit sa manawag, no? Parang every month nagpapabless ka. Pag ganun ni Father ng Holy Water, natutunaw. Natutunaw eh. no? Sabi niya, hindi ko pa nawiwisi ka, may mantsa-mantsa na. Lalo na pagka hindi leather yung upuan, nakikita yung mga residue. Ay, oo, yung tulma ng Oo. puwet. Oo, yung ano. Pawis ng puwet na hindi na, nagmark ka. Talaga? May- Skid marks ang nagmamarka yung mga katas minsan, di ba? Ewan ko. Oo, Nalala ko, ganon. yung owner lang ng tropa ko, nalala ko stainless yun, may mga katas sa... Ang ina, paano kayo Wiper. nag-check sa owner? Sa wiper. Owner. May katas daw sa wiper. sa likod ng wiper. Sa likod ng wiper. Dito siya ni Tonton Gutierrez. Ay, may kikwento ako. Ano? May kikwento ako sa owner. Oo. May ano ako noon, hindi man kaibigan, parang ka-opisina. Nagkwento siya noon sa akin na inano daw siya sa owner
sa probinsya, sa ilalim ng puno, tanghaling tapat. Teka lang, si Tony ba to? Ay, si Tonton pala? Tonton Gutierrez ito? Pinupo siya sa hood nung One. Hood! Oo. Si Tonton to? Ang init! Oo. Ang init nga. Pagka ano daw sa kanya, kasi siya yung siya yung bottom. So pagka ganun daw sa kanya sa owner, sa hood ng owner, sabi, aray, mainit pa daw yung makina. Napaas. Kakapatay pala. Ang sabi sa kanya, hindi kasi ako kumakain ng hilaw eh. Ang ganda. Niluto! Kaya niluto na. Niluto pa. Ang tawag sa sa ginawa nila samgyupsal. Samgyupsal. Dalawa na lang yun. Oo, so hindi tawag doon samchupsal. 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 Oo. Sabi ni, Itlog nito ah. sabi ni JB, ang pinakamaganda daw na sasakyan para Panahon namin ah. Nung, 90s, para i-blowjob. Hindi naman blowjob. Blowjob. Alin, anong car? Dapat daw walang yung diretso ang upuan Oo. sa passenger. Kasi di ba ang L300, yung Oo. manibela nasa tabi ng Oo, yung cambio. manibela. So, Oo. yung katabi mo, pwedeng katabi mo habang nagdadrive. Hindi naman blowjob agad. Oo, tsaka pwede Momal naman muna. sa likod. Ano Oo. naman yung LTR? Kasi pero, kasi Ano kayo? kasi yung Bakit ka? di ba habang nagdadrive, Oo. Oo, yung mga van ngayon gano'n, 'di ba? May mga van na yung cambio hindi masyado nakaka-distract. oo. Eh kasi ngayon, wala nang ganung sasakyan na ang cambio ay nasa tabi ng... Wala na ba? Ba't pinace out? Ngayon? Kasi parang, di ko alam kung safety. Dami na nagtutsupa ang pahinante. Ay, na-hunted driver eh, no? Akala ko ba, turuan mo na ako mag-drive. Hindi kasi yun. Pwedeng katabi. Kaya pala maraming malilibog na L300 driver. Hindi, biro lang. Alam na, pag naka-LP100, malibo ka. Ito ang body woman. Ang manibela, ang cambio mo nasa gitna, di ba? Nasa gitna. Hindi na yung... Baka kasi pumasok pa yun. Saan? Di ba magkamali ng ano? Ay, pumasok. Nasa titi mo yan. Kala mo sa transmission pumasok eh, no? Ito, iba, may bad business. Nasunog yung clutch ng Grandia. Sakto ang pangalan ng show niya, Clutch. Bakit nasunog? Pangalan ng terrorista. Ilang months pa lang ang kotse mo? 6 months. Ano Tapos daw, 4,000 kilometers. Manual. Ba't nasunog kasi nahirapan sa timpla? Or ano? Ang gusto na sabihin mo ni Makoy, hindi ka pa marunong. Oh. Paano na? Warranty, Void. Void. Consumable lang. Ano ba kabilis maubos yung clutch? Hindi, matagal ang buhay ng clutch. Alam eh. Hindi ko alam eh, kaya nasunog agad. Pero hindi ko na nilaban. Kasi point kasi nasulat na sa booklet na consumable lang clutch. 4,000. Ang bilis naman masunog. Nagko-compute na si... Nagaganon yung kamay, oh. 103K. 103K yung dami. 103,000? Bakit ganun kalaki? Nasunog na rin yung flight. Nadamay na. Kasi baka... Oo. Tsaka buo yung assembly ng ano yun. Oo. Sa pwede part. So, transmission, pinalitan din. Hindi ka man lang sinabi si Dice na Oo. Hindi. Hindi rin warranty, ano yun. Dito sa warranty. Nilapit ko na rin sa ano. Kasi nakasulat sa booklet eh. Wala kang magagawa. Na consumable ang clutch. Nilapit mo sa DTI. Nakasulat sa booklet yung pinirmahan ko. Lawyer ako dumaan eh. So, pwede mo sigurong ilaban pero Pero bihira mangyari yung nasunog yung clutch ng 4,000 kilometers. Baka ano yan, manufacturing defect. Lemon. ang lemon daw nito kapag ginawa nila tapos nasilaw, ito yun. Oo, lemon na yon. Yun ang lemon. So ngayon, let's see. Ilan na ba takbo ngayon? 4,000 kilometers. Inaayos pa. Pero pag ganun, tapos nasira ulit, tapos na-considered as lemon, ibabalik pa nila yung pera? Saka ako na itatanong.
Oo, mangyari ulit. Pero sana hindi na. Pero sana hindi lemon pagka nagawa. Oo. Ano ba ang lemon? May nakitang lemon sa Sino na kaya yung ano lemon? Si Mami Oni lemon. Ano bang, katulad yan, meron bang pwedeng tulpo? May tulpo na ba yung mga car reviewers, sa car community? Parang sumbungan ng bayan. Sumbungan na ba in terms of sa kotse? Kasi marami rin siyempre ganyang klaseng horror stories. Parang wala namang prominent or parang talagang iisang pangalan na papasok sa isip mo. Kasi kunwari pag sinabi mong Tulfo, lahat di ba pwede? O kunwari, yung mag-asawa, yung gano'n, mga issue. Pero, pwedeng mga vlogger na motoring. Kunwari ako napapansin ko pag si Real Ryan sumasagot siya dun sa mga debunking the fake info about mga ganitong auto. Ano yung recent na gano'n na akala mo mali na tama pala? Or tama pala pero akala mo tama pero mali pala? Kasi may recent na ano ko yung pag matik ang sasakyan mo tapos nasa stoplight ka, huwag mo daw ilagay sa neutral, iyon mo lang sa drive. Sabi nila. Talaga ba? Oo. Masisira daw ang transmission mo. Ganon? Pero sabi naman ni Ryan. Kaya nga nilagay yan, okay lang yan. Oo. Pero yung pala, depende so kung ano yung sasakyan mo. Depende kung ano yung transmission ng sasakyan mo. So kailangan mong alamin kung okay lang siya ilagay sa neutral. Pero may mga times talaga na iwan mo lang talaga sa drive. Pero standard practice yan sa abroad, pag kukuha ka ng lisensya, sisitahin yan kung nilalagay mo sa neutral. Dapat. Pero yun nga, sa manual, sa driving school, iwan mo lang sa drive. Sa drive lang. Yun na yung ilagay. Nasiraan na rin ako ng transmission ng bait din. Ang transmission dati, yung Innova namin. Kasi ang hilig kong pagka kunyari nahihirapan siya, nilalagay ko sa, di ba magkatabi yun, isang drive tapos yung third gear. So igagano mo sa third gear pagka kunyari overtake ka o nahihirapan siya o parang gano'n. Kakaganong ko, nasira yung transmission so nagpagawa pa kami nun. Kaya lang nung tinignan nung mekaniko, hindi pinapalitan yung ATF nung Crucial kasi yung ATF or yung automatic transmission fluid, CVT fluid, manual transmission fluid. parang putik na. Oo, Parang so yun din na Pinapalitan kasi yun. Actually, sabi ko na yung sa isang mekaniko, sabi niya na kilala naman, 80,000 kilometers, palit ka ng ATF. Pero dapat mas mababa pa daw eh. Oo, kasi sa atin, sa Pilipinas, considered tayo as severe driving condition. Yan may ganon, may classification. Kasi ang mga manufacturer, per country, kina-classify din nila yung driving condition, yung kalsada sa atin. Bakit tayo severe? Kasi number one, tropical country tayo, mainit sa atin. Pangalawa, ang road condition natin, marami tayong mga lubak-lubak. Kaya pag bumabiyahe ang sasakyan, hindi tayo tuloy-tuloy sa highway. Di ba may stop and go tayo? So ganun siya. So pagka ganun, more stress sa engine, tsaka sa transmission, tsaka sa suspension. Yun na ba ang pinakamalala? Yung severe? Severe. Yun ang pinakamalala. So sa ibang bansa, sa buong mundo, isa na tayo sa pinakamalalang driving condition. Isa tayo sa severe driving condition. Kasi EDSA pa lang O yung amount ng stop and go Oo, di ba? Pero Adjust yung transmission. Oo. in fairness sa C5, nung Friday, di ba, umulan nung Monday to Thursday, umulan. Nakita ko, dumaan ako doon ng Thursday yata o Wednesday. Dumaan ako. Tapos nakita ko lubak-lubak yung C5. Dumaan ako nung Friday, wala na yung lubak. Mabilis silang lubak. Talaga? Astalmo. Fairness. Kasi ini-expect ko na Friday, 1 week pa lang ako umulan. Malamang next week pa naman. Pero nagulat ako. Hindi ko alam Baka DPWH. DPWH siguro. Oo. So, yun sa pagbili ulit ng kasi si GP, nagtatanong mo
mo na kung anong gusto mo tanong. Nasa gitna ako na hindi brand new kasi pagtinig ka din ng mga cash pa, spot. Para hindi ka may nangyayari. Depreciation. Kasi Nakakatawad ka once pa bumili nun. ka ng kotse, mababaan na talaga yung value niya. Oo. Sinasabi nila. So, kung bibili ka sa sakyan, yung daily driving na pero pag bibili ka na segunda mano, is kailangan mo talaga yun. Oh, yung unang sagot mo kanina tungkol sa papeles eh. Eh ngayon naman sa makina, yung mga tanong naman tungkol sa makina. Usually, yung pinaka mga simple lang na tanungan pagka mechanical issues. O kunwari, na nabuksan na ba yung makina? Nabuksan na ba yung transmission? O nag-overheat na ba yan? May tagas ba? Mga ganun yung mga tanong usually. Paano kung nagsisinungaling ako? Kunwari sabihin mo wala, okay yan. Nakutan mo ng light. Nakaka-real. Pero po tayo dito sa gilid. Ito nga po pala si NBA agent. Mas prefer mo ba yung direct seller? Yung owner mismo yung nagpunta o agent? Depende yan, Papsi. Kasi ang maganda naman ang maganda kasi sa direct, may mga pros and cons din yan eh. Ang maganda pag direct seller or yung owner seller na tinatawag, syempre lahat ng tanong mo masasagot ng owner, nung current owner. Kasi alam niya yung history eh, lalo na kung matagal sa kanya yung sasakyan. Pero ang isa din sa good side naman ng mga dealer, second hand car dealer, alam din nila yung presyuhan. Kasi ang direct seller or yung mga owner seller, kaya nila binibenta ng malalaki pa sa presyo kasi may gusto silang ma-achieve na certain amount. Mabawi na kahit paano. Oo. Pero pagka mga second hand car dealership, syempre may mga kota-kota din sila, di ba? May mga rin yan. Iba ba yung second hand dealer? Kasi Yun din, halos ganun ba? din. So, Oo. kasi ito yung mga napansin ko ha. Pero may pagkatuso din yung may Excel sheet. So, meron siyang pang check na. Engine, yung OBD scanner. Pero napansin ko, ang pinapakita lang niya, yung mga ganyan. Nakatakip yung daliri doon. Pwede mong ano yun doon eh. Hindi naman to, okay pa to. Ano niya, bakit yan? Pag pula, no, tatakpan nung kamay. So, pag May ilaw yung daliri. pag check ka ng scanner, kailangan mo makita mo din talaga kung tama yung odometer. Pwede mo makikita yun. Oo, kasi nadodoktor ang odometer. Digital. Oo, nadodoktor yan. Alam mo kung saan ko napanood na pwedeng doktorin yan? Sa Matilda. Ako nga eh. Rewind. Si Oo, ano, yun, dali rewind. dali Oo. dito. Binabaril, Oo, di ba? pwede pala doon. Oo. Tsaka yung ginuglo lang yung bumper. Oo. So, Matilda. Yun lang akala ko sa kotse, Matilda. Hindi Fast and the Furious. tapos, ang ginawa ko, sabi ko, sige, pa-check natin. Pa-check natin sa Doktor. Yokohama. Ay, may ganun eh. May spot check, 21 spot check. Oo. Pero napansin ko, yung later on na to eh, after mo bili, sabi ko, hindi ko nakita kasi kailangan ko na kasi sa akin kaya sa probinsya pa ako bumibili. So kailangan talaga pag bibili ka ng segunda mano, huwag agad-agad. Kailangan give it a day or two, hanap ka pa ng ibang pwedeng option. Oo. Tumanda. Doon sa isang sentence si GB, tumanda siya. Kahit naman sa brand new eh, di ba? Oo. So, kahit sa brand new, kailangan huwag kang bili agad mo. Kasi ano maganda eh. So, Ano ba? nung nakita ko, parang kinausap niya yung napitan ko ko. Kung mga kinausap nito sa ano, walang tagas yung mga sinabi mo. Kasi nung after mo mabili ang isang second hand na sakyan, at dinadrive mo na talaga siya ng matagal, doon na lalabas yung kakulitan. Oo. Kasi hindi mo din
James, Sige na. James, sige. Nakakabitin kasi mag-staycation dito sa Century Park Hotel, Manila eh. Talaga? Lahat kasi ng kailangan mo. Komportableng kwarto, maraming food spots, pati pools. Siguradong hindi yan binasa ni Ryan Rems. Talagang na-experience namin lahat yan. Pinaka-paborito ko mag-hangout sa Palm Grove, pare. Sobrang chill ng pool doon. Siyempre yung purpose nila, VIP treatment. PWD ka kasi. Dito hindi mo kailangan ng PWD para makakuha ng VIP treatment. Kaya katulad ng sinabi nyo, napakagandang hotel rooms, magandang buffet, tapos bagong pool, yung Palm Grove para sa buong pamilya. Tapos kung full pulse Patreon ka pa, meron kang discount, 3,850 pesos na lang for 2. May kasama pa pang breakfast buffet sa Cafe in the Park. Dito lang Tama. yan sa Century Park Hotel, Manila! Oo. Kasi ano yan eh, kumbaga yung ano muna, yung surface muna yung mafe-feel mo. Tapos pagka nadadrive mo na ng malayuan o kunwari biniyahe mo na ng Clark or kunwari punta ka ng Nueva Vizcaya. Siyempre may mga maririnig-rinig ka na, ba't may tunog-tunog dito? Yung pa naman yung pinaka-ayoko. May mga ganon. Tsaka may Kaya, something na naririnig ka pagka nagdadrive ka na hindi mo siya naririnig the usual. Oo. Biglang parang, ina ano yun? Oo. Meron nga sa akin dati sa Ford Fiesta ko, Kalatok, yung may lumalagatok pag Oo. inaano mo, nililiko mo. Oh, ano yan? Sa steering yan. O baka tie rod, mga Hindi ko na ganon. nga siya napagawa eh, Oo. simula nung na-detect ko siya. Oo. Parang yung sis lang na pinabayaan ko kasi parang hanggat wala naman na aksidente, okay na yan. Oo. Pero naalala ko sabi mo, James, may binentahan ka ng kotse, tumirik. Dati, yun, Unang kotse mo una, no? Oo, kasi ako na naman confident ako, no? Ito yung Fiesta. Hindi, iba pa. Nissan Nissan Altima. Mm. So, nung binenta ko sa kanya, confident ako kasi pinaayos ko yung radiator nito bago ko ibenta. Bago. Laban siya na to! So, nung binenta ko na siya, nakita kami dun sa office ko sa Mandaluyong. So, nung binenta ko sa kanya, okay na. Sige, malamig aircon. Kasi Nissan malamig yung aircon ng Nissan After nung nasa EDSA na siya, tumirik siya. Tapos nalaman lamang ko, yung pinagpagawa ko pala, baliktad yung pagkakalagay dun sa radiator fan. Yung init papasok. Kaya, oo. Okay. Heater pala. Oo, sabi ko, bago lang yung radiator fan yan eh. Mali lang yung pagkakalagay. Mali yung buga. Init yung binubuga. Kaya nagbalik ako sa kanya ng 10,000. Saan na nagpaayos? Ikaw na magpaayos yan, sige mas naging. Hindi ka malang sinuntok sa balikat. 10,000 tsaka suntok sa balikat. Parang loko ka. Sabi ko na sa guard, pag pinaghanap sa akin, sabihin mo, wala ako. Pero kasi, pagka bagong bili mo yung sasakyan, sobrang excited ka. Diba wala sa isip mo na masisiraan ka ng ganun lahat. Excited ka eh. Ang mahirap lang ngayon sa sasakyan. Maraming mga presyo na abot kahit nila ng mga China brand, diba? Tapos, baka pag bumili ka ngayon, baka merong lumabas na mas maganda na ganun din yung presyo. So may mga instances ba na pag bumili ka, Oo. ng 6 months. Pucha, lagi naman ganun, JP. Lagi naman Feeling ko eh. di mo maiwasan yan kasi yung technology nagpo-progress, saka nagmumura siya. Tsaka competition, din yan. Parte din talaga ng cycle ng automotive industry. Kung gusto mo talaga ng sobrang high-tech na, bumili ka ng kotse pag lumilipad na sila. Ang ayoko kasi papalit-palit. So hindi ako kaya iniisip ko kung paano yung style ko na apply yung palit. Mahirap pa magbenta. Madali magbenta sa totoo. Ang mahirap bumili. Mahirap magbenta. Madali magbenta. May paluhin o hindi naman. Hindi naman ganun. Payag ka ng palugi. Kasi depende rin naman yun sa financial capacity nung magbibenta eh. Lalo na, tulad niya, may mga kakilala tayo na money is not an issue for them. So minsan kahit 300,000 less, papayag sila na mabenta, ma-let go lang at para makabili na naman ng panibagong modelo, di ba? Pero may mga ganun kasi, and normal naman yun. Ang mahirap lang yung bumili kasi syempre
kailangan tapat yung bibilihan mo, maganda yung Kung problema mo kasi siya, oo, maganda pati yung problema, presyo. bibilhin mo din eh. Oo, kasama kasi yun eh. Pero kanina dun sa question ni GB na tuloy nga marami ng mga brands ngayon, talagang more option din talaga para sa mga bibili. Itong electric, kasi ang hirap kumbinsihin ni JB, sabi ko maganda na kasi BYD eh. Oo. Ang hirap niyang kumbinsihin bumili. Parang excited siya, tapos pagka ni-research niya, tapos napag-isipan niya pa, nagtanong pa to sa FB group namin eh. Inistorbo niya pa yung mga tao. Nag-ano pa, Na ano ba, maganda pa talaga yung BYD. Mas Sila maganda na yun. yung kaysa yung tatanungin ano yung favorite mong fast food. Ginagawa. Oo. Nagtanong siya, inistorbo na lahat, ang dami, 200 comments yun. Talagang nag-review pa sila, ang haba, puro paragraph, tapos di na pala siya bumibili. Oo, bakit ba? Ang problema ko sa China cars, yung wala pa ganong user reviews or data, talaga na makapagsabi na reliable sila. Kasi kung after 2 years, bibili lang ako ng bago or kailangan ko siya ibenta. Parang stress ako na ibenta ko tapos bibili ko. Ayun, babalik na naman ako sa dati. Kasi ako sa nakikita ko rin kay GB, parang gusto mo din pang matagalang gamit. Parang ganun. So pag mga ganyang klaseng buyer ba, ano ang usually nire-recommend mo sa kanya? Yung mga subok ng brands? Like Honda, Mitsubishi, Toyota? Yung mga Japanese, may tawag dyan mga legacy brands, no? Mga Japanese brands. Syempre, lalo na ikaw sa mga tulad mo na gusto mo talaga pang matagalan. Syempre, yung marerecommend ako sa'yo, yung gusto mo din talaga. Pero kasi eto kunwari gusto mo ng BYD, wala namang masama sa BYD. Wala rin namang masama sa mga Korean brand. Pero ang nagpapaganda kasi sa buhay ng auto, yung after sales talaga, tsaka yung availability ng parts. Yun talaga yung nagpapatagal sa buhay ng auto eh. Tulad yan, kunwari sabihin mo na, di ba sabi nila pinakamatibay daw talaga Toyota. Di ba yung sinasabi ng iba, most reliable, most dependable, ganon. Ako, balita mo yung nangyari kay Uma, 4,000 di ba? Ganun na gumamit ng may mga clutch. issue. O halimbawa, sabihin nila na pag mga Honda matutulin kasi magaling sila sa makina. Pero minsan may mababalitaan ka na may overheat di ba? May mga tumutunog sa makina. May nangyayari talagang ganun. Pero para ma-address, kailangan yung after sales, yung pyesa na available. Yung BYD, syempre ginagawa natin ng content, nagre-review tayo about the car. Yung after sales, naman, talagang marami na rin silang mga dealership. Oo, tsaka Ayala yung nag-handle sa kanila ngayon. Pero ang ibig ko lang sabihin is, tulad mo na talagang gusto mo peace of mind or yung ayaw mo magpalit-palit every 3 years, 5 years. Kasi baka ka na, ay may bago na naman technology. Yung akin luma na, yung mga ganon. Di ka, yung talagang Legacy. mga Korean, Japanese. Hyundai ba yung Korean? Korean, Hyundai yan eh. Kia, Oo. Hyundai Korean yan. Tsaka Kia. Yan. Pero laki na ng in-improve ng Kia ngayon eh. Sobrang laki na ng malayo na narating ng Hyundai tsaka Kia sa totoo lang. Hindi na Dati, sila yung, di ba no 90s? Oo. Pag Naka Elantra. Kia Pride Pride. ka, tatawanan ka eh. Parang yun Pangit yung ng pangilalim niyan, laging sinasabing gano'n. Yung Well, style. ganun man talaga lagi pag bagong brand yung pinapasok sa Oo, market. ganun naman eh. Common Ano bang nangyari? Ba't nag-improve yung Kia? Bigli ng Ford. Talaga Hindi, ba? wala silang Ford sa pagkakaalam ko. Pero syempre nag-hire sila ng mga European designers, 'di ba? Tapos Yung force nila ng view, wala na rin yan. oo. Yun ba yung mga multicab? Yung Pagkakumanta? Kaya ano ba, yung ba ang nun? May team song ba, Teo? Hindi, sa ulo. Naalala ko may team song yan eh. Hindi ko lang matuloy. Teo. Ano nga pala yung Honda? Teo! Pati Mazda laki ng in-improve, 'di Ay, ba? oo. Premium na yung image nila ngayon. Honda guy ka pa rin ba? Wala naman akong loyalty sa brand, Kasi pero Lexus ka. oo, 'di ba? May Toyota din ako ngayon. Ang ano ko lang,
Pero ano kasi, mas loyal ako sa form, yung body form ng auto. Kumbaga mas mahilig ako sa sedan, mas mahilig ako sa hatchback. Pagka isang family of 4, Mm. ano ang ma-recommend mo best para peace of mind Mm. na auto? Innova. 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 Oo nga. Lalo na ngayon, may hybrid na yung Innova. Ang tawag doon, napanood na kanina nila yung sa akin. Saka yung Innova, yung Innova nila, Jenny. 300,000 kilometers. Innova. Ang tatag nun. Ano ba ang pag sinabing hybrid, pwede mo ba siyang isaksak sa kuryente? Ano yan? Dalawang type yan. So may tinatawag na hybrid na full hybrid, tsaka isang plug-in hybrid. Pag plug-in hybrid, yan yung sinasaksak mo sa kuryente para yung range niya na electric capacity, kaya niyang mag-propel ng hanggang kunwari 40 kilometers na naka-electric motor ka lang. Pero pag hybrid electric, yung walang plug-in, works together with the engine to propel the car. Ano ba ang pag nag-hybrid ka ba, ang unang ginagamit niya electric o yung gas? Electric muna. Oo, yun muna yung gagana. Kaya pa na matipid talaga hybrid. Pero complex ang technology eh. Pero simple lang naman ang mga ano dyan, explanation. Parang yung mga makina ngayon hindi na kaya ng 6-month course ng Tesla. Parang komplikado na yung karburador. Alam mo yung yung pinagpapa-anuhan ko ngayon ng dun sa yung nagme-maintain nung nung Fortuner. Ayaw niya na kumuha ng mga hindi, kumbaga parang dahil sanay na siya dun sa diesel dati. Mas kabisado niya yung ayaw niya na yung may mga computer box na Ayaw niya nang tumanggap ng kliyenteng na may... medyo ayaw niya. Baka maging 4-year course na ibang pagka-mekaniko. IT na dapat Oo. yun eh. Kasa talaga yun. Comsci na eh. Kasa talaga dapat dadalhin mo yung sasakyan. Huwag sa regular mechanic. Kung brand new mo binili, di ba? Kung brand new mo binili at nasa warranty pa, depende sa client or customer preference eh. May iba kasi na gusto talaga kasa all the way. Parang from year 1 to year. Kasi libre copy dun eh. Pero mahal na Bili ka pyesa. pa din naman sa... Pero mahal Kaso na ang laki pyesa. ng diferensya pagkasa. Yun Totoo. yung Libre ang dun kape lang. ng kasa, libre din ang unang hirit. Tsaka umagang kay ganda. Ay napunta ako nga sa akin itong last na maintenance ko 19K. Ano to yung sa BRV mo? Yeah. Ilang taon na ba? 3 3 years. 3 years. na ba yun? Ang kagandahan dun sa nagme-maintain nung sasakyan namin ngayon, may contact siya dun sa pyesa sa yung Mga Banawe? sa Banawe na Toyota talaga. Si Mamita din. May mamita tayo sa... Yung nga pala, pag kailangan mo ng parts. Asco Sa Machine Shop. Banawe? Shop, Banawi. meron Bigay mo tayo. sa akin mamaya. Oo. Ay, paano ba kapag kayo ganyan? Puro second hand na yung kotse mo. Hindi ka na nagkakasa. Nagkakasa pa din. Like for example, yung yung Civic ko na Type R, sa kasa pa yan. Pero minsan dinadala ko din sa Auto Plus, minsan sa Drive Plus. Mga talyar-talyar din, mga auto shop din. Kasi gusto kong napapanood na Ginagawa. Oo. Kasi You pagkasa like iba, watching iwan Same mo. tayo. Gusto ni Makoy, Iwan mo gusto niya kasi. nanonood minsan. Oo, gusto ko Hawakan ka na napapanood. ng- Baso tubig. Pero totoo yun, ang sarap na pinapanood mo yung at least may natututunan ka ng konti. Oo. Talaga, nagtatanong kayo dun sa mekaniko? Paano ba na? Di ba yun yung ayaw ng mekaniko? Yung Nakikiyano tinatanong ko. sila. Hindi, tatanong mo lang naman, pwede ko po bang buhusan ng tubig yung titi? Ang sa susunod na tawanan dito lang sa Grabe pala, no? Hoopaz is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Hoopaz for our vlog. Oo, kasi may vlog na tayo eh. Ay, may vlog. Importante. Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.hoopaz.com. Ang dami pa. Ang dami ko pang tanong. Oo, Pero, yung nga, pag Lexus ang nabili mo, kasa yan. Hindi
Oo, pwede sa gawin kasa. sa Pwede mga na- ganong Pwede naman sa labas, pwede rin sa kasa. Depende nga sa gusto Kung ng makakahanap ka customer. ng taong capable talagang gumawa. ng expertise Oo, yan, Lexus, no? oo. Kasi merong mga malalaking talyer, galing din naman sila sa kasa eh. Oo, mga train naman. Naisipan lang nila magnegosyo na. Oo, Sarili meron, talaga. meron sa village namin, ano eh, dating mekaniko ng Toyota, yung mga ganun. Oo. Lagi lang nilalagay yun para at least meron kang ano, peace of mind na, oh, alam niya yung ginagawa Kasi niya. kuwari, iniisip ko kuwari si Gundamano, maraming mga kuwari, Land Cruiser, mga X470 na Lexus. Kasi ano siya eh, yung bulletproof na yung makina, natatagal talaga ng 200,000 miles pa yun ah. 200,000 miles, ganun. Tapos luxury pa yung Sugot mo ba sa gera? Ibig sabihin, Tatat ka na ng baril, pero yung makina wala pa. Okay pa rin. kasi May Lexus sa Mindanao. inaano ko yung tapos comfort pa yun sa loob. Ay, yun ang- Ganda ng ano ng Lexus kasi eh. Oo. Komportable talaga. Putang siya. ina So, naman. nandun yung comfort, nandun yung reliability ng makina, tapos ang parts pa ng Lexus Toyota, hindi siya ganun. Parang Camry. Di ba pag Oo. nakasakay ka sa Camry, Oo, iba diba? yung feel eh. Oo. Sa harap, sa likod. Oo. Sa likod? Executive feel. Tapos kinakangkang ka. Leather pa eh, no? Oo. Sa ano, ang hybrid ba or